Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Case of PP Sara dun sa impeachment trial. But of course, Sigrid is also married to the sister of the Remulla brothers. And the Remulla brothers are, of course, active in several of these cases. There was a question that arose as to whether or not there could possibly be a conflict of interest in these associations. Yes, kasi pero kung dun sa kaso dapat sa mga ombudsman side yung conflict of interest. So dito sa pero dapat dinideclare nila na ito, just for the record, for transparency, brother-in-law nila yan. Kaya kailangan din hindi rin magkaroon ng access sa ebidensya yung ombudsman doon sa impeachment trial. Kasi kahit na ano man yan, merong mga galamay na pwedeng makarating doon sa kabilang kampo yung mga ebidensya. Mm-hmm. Kaya kailangan siguraduhin yung guhit na yan. What about you? To you, is this any point of concern or it is not? It is a point of concern kasi marami na I'm not pinning the blame on anybody yet, pero may mga singaw na may mga singaw na ebidensya na nakakarating doon sa kabilang kampo at meron ng mga nagagawa nila ng paraan, and so highly suspicious yung connection na yon. Pero kaya kailangan maging maingat pa, no? Itong kay yung kay kaso ni Bongo sa ombudsman, ito po, again, I'm not accusing anybody, pero kumakalat kasi yung impormasyon na may mga parking fee na kinakalap dyan para hindi umusad yung kaso ni Bongo. Ako naman, ang pinakang pruweba dyan na hindi totoo yan, kung buong iproseso nila. Kasi buong-buo naman yung kasong i-final doon namin sa ombudsman Kaya kailangan, dapat nasa advanced stage na yan. Pero wala ngayon, nabibigyan ng credence yung mga rumors na yon na may mga parking fee na pinakalat yung mga interested parties para hindi umusad yung kaso. Kaya kailangan maitanong po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Okay. Sir, Tatanungin po natin kapag nakausap natin si Boying. Sir, kabi naman ako iba ng konti. Kayo po, by any chance, have you been offered any position in the Marcos administration? Considering nga na parating on and off, may usapin na na possible shake-up, review, or revamp. Baka daw ikaw ang DILG, Senator. Wala pong formal offer in that regard. Although naman tayo, pwede naman po tayong manilbihan kung nasa gobyerno man o sa labas. We will just continue what we need to do. But you make the distinction na walang formal offer. I suppose by that you mean na merong informal feelers. Wala po tayo sinabi na gano'n. Basta doon na lang ho. I think these things are forthcoming. Not necessarily para sa akin, pero I think there will be some changes in the days or weeks to come. Ano yun, sir? Yan, Ano inyong narinig? Baka konting timbre naman dyan. Ano inyong narinig? Baka may konting teaser naman. Hindi po. Basta lang. Basta sa mga nakalap natin na informasyon. And not necessarily for me, but generally, it's out there. Mm-hmm.
On another Actually, may topic, mga nauna na, di ba? Yeah. Yeah, Yes. that's true. Sir Donald. on another topic, Senator, anong tingin nyo dito sa malapit nang magsimula na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Very optimistic ba kayo? Pessimistic? Half-half? Okay, dun sa kung mangyayari ito, so malapit na, no, July 6. Yes. Pero base sa mga nakakalap namin na impormasyon, itong kabilang kampo ay talagang desperado at gagawa sila ng ilang pagkilos, destabilization efforts to make sure na hindi matuloy. Ilang beses na nila, nakita nyo naman yung 18 na bodyguards, ilang beses na paulit-ulit. They were hoping na magkikreate ito ng political outrage, pero time and again, hindi. Kasi nga walang kalaman-laman. Pero inuulit pa rin nila. Ngayon, merong ibang mga gusto silang gawing trigger para nga magkaroon ng kaguluhan at hindi matuloy yung impeachment trial. Ngayon, kung malagpasan niya mga yan at matuloy na itong trial, ako ay naniniwala na yung ebidensya ang magiging critical nito. Pag naipresenta yung ebidensya at makuha ang loob ng taong bayan, makumbinsi ang taong bayan na hindi nga karapat-dapat manatili sa pwesto si Sara Duterte, yan po ay magiging yan ang magiging gabay nung mga senador na nasa gitna o yung namamangka sa dalawang ilog, yun ang magpapatalon sa kanila. Kaya abangan po natin yon. Theoretically, may numero. 16, 17. Manipis lang talaga. Manipis. Pero yung tatlo doon sa mga tatalo na yon ay magbabase sila kung mapupuruhan ng ebidensya itong base ni Sara Duterte. So pag nakita nilang napuruhan at bumaba na yung kanyang numero, wala nang tsansa itong maging presidente, bibitawan na po nila yan, tatalo na sila. Yun po ang magiging gabay nung at least tatlo nung sa maaari mag-convict. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.